For today's ganap nga, yung lakad nga namin na ito ay wala sa plano. Nasa loob pa lang kasi kami ng production nang biglang mag-aya yung isa sa ka-work namin kung gusto daw namin mamitas ng lychee. Tumambay nga muna kami dito sa 7-Eleven habang nga hinihintay yung pasimuno ng lakad na to. Pagdating nga niya, bumiyahe na nga agad kami papunta sa lychee farm. Habang nga nasa biyahe kami, nadaanan nga namin itong napakaraming puno ng lychee na hitik sa bunga. Akala nga namin dito na kami mamimitas pero hindi pa pala dahil nga sarado na siya. Parang napabayaan na nga to sayang naman. Napakadami pa naman at hinog na lahat ng bunga niya. Kung open nga lang sana ito, dito na nga lang sana kami mamimitas para nga malapit lang sana dito sa amin. Kaso sarado na nga siya. Dito pa naman sa Taiwan, bawal na bawal yung mangunguha ka or mamimitas ka ng bunga ng hindi mo pananim. Ay baka mapapulis ka. Kahit wala yung may-ari, nako may CCTV dyan. Sa gidli-gidli lang. Dahil nga sarado yung lycheehan na nadaanan namin, dumiretso na nga kami dito sa lycheehan ni Uncle Canor. 20 minutes nga yung layo ng biyahe papunta dito sa lychee farm niya. Pagdating nga namin dito, bumungad na sa amin yung iba pang tanim niya na lychee na napakadaming bunga. Napakasipag naman talagang magtanim nitong ni Uncle Canor, pati yung garden niya punong-puno din ng pananim. Pagdating nga namin dito sa farm niya, sinalubong nga agad kami ni Uncle Canor. Habang nga nagpa-park yung mga driver namin, ito namang si Uppa, nakipagkwentuhan naman siya kay Uncle Canor na akala mo naman talaga nagkakaintindihan silang dalawa. Naho, tway-tway. Yun lang naman yung alam niyang isagot dyan. So, habang nga nagkukwentuhan sila, saktong dumating na rin itong isang kaibigan namin na astigin na naka R15 polyfade. Charot. Kompleto na nga kami kaya nangolekta na ng pambayad itong asawa ko. And yes, merong entrance fee dito sa lychee farm ni Uncle Canor. 150 per head ang entrance dito sa lychee farm niya. Dahil nga hindi kami magkaintindihan kapag Chinese yung salita, ginugol translate na lang niya para magkaintindihan kami kung ano yung dapat gawin doon at kung ilang oras lang kaming mag-i-stay doon. Baka daw kasi maubos namin yung lychee niya, hindi na siya kumita. Charot. So, pagkatapos niyang bilangin yung entrance fee namin, pinakuha na nga niya kami ng basket at sabi niya, wag daw kami kukuha doon sa bandaron, dito lang daw sa bandarito kami kukuha at baka maubos daw namin. Napakadami pa naman daw namin. Charot! Pagdating nga namin, dito sa pagpipitasan namin, hindi na nga kami magkamaliw kung alin yung uunahin naming puno dahil napakadami. Hindi ko na nga rin alam kung ano yung uunahin ko kung magbibideo ba ako or kakain muna ako. Siyempre, dahil vloggeries tayo, kailangan nating mag-video. Hirap nga akong mag-video. Wala nga akong magamit na tripod dahil nga hindi ko nadala, dahil nga hindi naman planado tong lakad na to. Kung saan-saan ko na nga lang pinapatong tong Action Pro ko, mabidyohan niya lang kami. Buti na lang talaga at maliit lang talaga siya. Kahit saan nga siya ipatong pwede. Nag-enjoy nga kami mamitas ng lychee. Yung iba nga lang matataas, hindi na nga namin abot. Kaya ayan, pinutol ko na lang yung sanga para hindi na ako mag-abot-abot pa. Oh, 'di ba? Work smarter. Yan yung lagi kong sinasabi sa katrabaho ko para hindi tayo pagod. Habang nga namimitas ako dyan ng lychee, napabring back memories nga ako nung elementary days ako. Nag-cutting classes kasi kami ng mga kaklase ko para lang magbayabas dun sa tabing ilog. Hindi nga lang ako yung nag-i-enjoy mamitas ng lychee, pati tong mga ka-work ko, nag-enjoy din talaga ng bonggang-bongga. Sobrang dami din kasi ng bunga niya at hitik na hitik talaga. Abot kamay pa. Nag-enjoy nga kami sa pamimitas, halos makalahati na nga namin yung mga basket namin. Sa sobrang enjoy nga, pati yung kamoting tanim ni Uncle Canor, pinitas na rin namin. Pagkatapos nga namin mamitas at habang nagpapahinga, nagpalipad naman ng drone itong katrabaho namin para makita namin yung lawak ng lychee farm ni Uncle Canor kung gaano nga siya kalawak. Pero ang nakikita ko talaga itong asawa ko na ayaw magpaawat kapipitas ng lychee. Balak pata ng asawa ko na ubusin yung bunga ng isang puno. Sabi ko nga sa kanya, tama na yan at halika dito at mag-aerial shot tayo kasama nitong mga circle of friends natin. Di naman halata, nag-form pa talaga kami dyan ng pa-circle. Napakadami nga naming circle of friends. Hindi na nga namin alam kung sino yung minsang sasamahan namin. Kasi kaliwat kanan nga ang aya sa amin sa labas. Minsan nga, sabay-sabay pa silang mag-aya sa amin. Sabi kasi nila, kapag vloggeries ka na daw, mawawalan ka na daw ng kaibigan. Pero sa amin, malabo yun. Ikaw ba naman sabihan ng may share revenue ka dito pag sumahod ako sa Facebook? Tapos na nga yung isang oras na binigay sa amin ni Uncle Canor para mamitas ng lychee.
Bumaba na nga kami para ipakilo yung mga nakuha naming lychee. Kikita na naman sa amin si Uncle Canoro. 100 nga per kilo ang take out nga na lychee sa kanya. Hindi naman halatang nag-enjoy tong mga katrabaho kung mamitas ng lychee. Ang dami pa rin kasi naming take out. Hindi ka naman lugi pagpunta mo dito. Sulit na sulit nga yung 150 na entrance dahil pagdating mo naman dun sa farm, anlikain naman ng lychee. Pero madami pa rin talaga kaming take out. Gumayak na nga kami pa uwi pero teka, ops, may naiinggit. Sa pagkahilig nga naman talaga sa motor nitong asawa ko, hayaan mo asawa ko magkakaroon ka rin ng ganyan in a right time. Kung payabangan na rin ng tropa, iyayabang ko talaga tong tropa namin. Small yan pero naka big bike yan. Nagpaalam na nga kami kay Uncle Canor at kami uuwi na rin dahil may mga pasok pa nga kami mamaya. Sadyang lakotsera lang talaga ang mga person kaya kung saan kami nakakarating. And that's it for today's mini vlog. Salamat sa pakikinig at panonood. Hanggang sa susunod na mini vlog namin. Shashani. Bye!